Nasa 12,000 litro ng diesel ang natuklasan ng Bureau of Fire Protection sa fuel tank sa inireklamong residential area sa Sacred Heart, Quezon City. Paliwanag ng abogado na may-ari ng lote, hindi sa may-ari ng lote ang fuel tank kundi sa umuupa. Binigyan ng 24 oras sa may-ari ng fuel tank para alisin ito. May unang balita si Oscar Oida. Sinadya ng mga otoridad ang napaulat na iniimbakan ng diesel sa Barangay Sacred Heart sa Quezon City. Pagpapatuloy ito ng imbestigasyon ng Department of Energy kung may nangyayaring hoarding sa lugar. Ang lokal na pamahalaan naman, sisiya sa atin kung anong uri ng negosyo meron doon at kailangan ng tangke ng diesel. Residential po kasi itong lugar na ito. So sir, sa zoning pa lang, talaga may violation na. Kasi wala naman dapat ganyan sa residential, di ba? Yes sir, actually kahit pa nga po sa ano yan, kung nasa commercial area pa po yan, dapat may SUP pa po yan. Considering nung risk na pinupost po nitong tangke. Dumating ang nagpakilalang abogado ng may-ari ng lote. Paglilinaw niya, hindi sa kliyente niya ang fuel tank, kundi sa umuupa sa lugar. We are revoking the lease contract ng lessee. So we will be posting our guards here dahil napag-alaman namin na may flammables na nilalagay yung lessee. Pinayagan naman po kami makapasok sa loob para po ma-check yung diesel tank. So binigyan din po kami ng authority with the presence of Attorney Ventura, yung lawyer po ng lot na buksan yung box ng diesel tank para po makita. Nang matapos ang inspeksyon, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na may humigit kumulang na 12,000 liters ng diesel ang fuel tank. Binigyan ng 24 oras ang may-ari ng tangke para alisin ito sa lugar. Nakiusap po yung lawyer ng lessee kasi hindi po makakaabot o makarating dito. So doon na lang daw po sa office ng district director namin, sa office po ni Fire Senior Superintendent Roberto Savillano Jr. na i-receive. Sa isang social media post, nagpaalala si DOE Secretary Sharon Garin na huwag tularan ng ganoong klase ng pag-iimbak. Ito raw ang mga gawain na nais nilang abatan sa pagpapatupad ng batas laban sa fuel hoarding. Samantala, hinihikayat naman ang mga mamamayan na i-report ang kahina-hinalang aktibidad gaya nito sa mga otoridad. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA News.